Lagay ng panahon sa mga susunod na araw, ating tatalakayin kasama si Chris Perez, Assistant Weather Services Chief at Spokesperson for Weather ng DOST Pag-asa. Sir Chris, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po sa kanila at sa lahat po nating mga taga-subaybay. Sir Chris, ano po sa ngayon ang forecast ng Pag-asa sa ating panahon ngayong buong linggo ng Semana Santa? May mga lugar ba sa bansa na nakakaranas na ng mga pag-uulan? Yusek Marge, sa ngayon, inaasahan nga natin na posibleng makaranas ng maulap na kalangitan, mga pag-ulan ang ilang bahagi ng Eastern Visayas, ganoon din ang buong Bicol Region at ang lalawigan ng Quezon. Samantala, dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa ay generally mainit, medyo malinsangan panahon at kung magkaroon ng pag-ulan ay inaasahan natin na dulot lamang ng mga localized thunderstorm. Bukas naman hanggang Biyernes, inaasahan natin na halos buong bansa makakaranas ng generally fair weather condition, mainit at malinsangan pero may tsansa ng mga isolated rain showers o thunderstorms lalo sa dakong hapon o gabi. At wala rin po tayong inaasahang bagyo na makaka-apekto sa ating bansa ngayong Semana Santa. Kaya sa mga kababayan po natin, bagamat mainit at malinsangan, pinapayong pa rin natin na magdala ng payong para kundi mo proteksyon sa init ng araw ay proteksyon po natin sa mga posibleng dagdiang biglang pag-ulan lalo na sa dakong hapon o gabi. Nagdeklara na po kayo ng summer season o ang Pag-asa kamakailan. Ano po ang aasahan ng ating mga kababayan sa mga panahong ito lalo nang may El Nino pa sa bansa? Magiging mas mainit ba ang temperatura? Kasing pakiramdam po natin ngayon talagang parang nasa loob po kami ng oven. Ano po ba yung heat index? Po kasi nakapag pumasok na yung panahon ng tag-init, yung dry season, nga, panahon ng Marso, Abril, Mayo, ay talagang nakapagtatala po tayo ng matataas na antas ng temperatura. That is kung walang bagyo na direktang makakapekto sa ating bansa. As a matter of fact, kahapon lamang, nakapagtala po tayo ng around 37.8 degrees Celsius dito sa may bandang Tarlac. So far, the highest for this year only. At inaasahan na posible pang mas matataas na antas ng temperatura nga sa darating na buwan ng Abril at Mayo. Kaya yun nga yung patuloy na payo natin sa ating mga kababayan, bagamat mainit at malinsangan, as much as possible, iwasan po yung mga any forms of outdoor activity in between 12 to 3 in the afternoon, yung kasagsagan ng init ng araw pag ganitong panahon ng dry season sa ating bansa. So, Sir Chris, na-mention nyo nga po na kahapon po ay may pinakamataas po na temperatura. Sa inyo pong palagay, ano po bang range ng temperatura ang aasahan sa bansa ngayong summer season? Well, dito po sa Metro Manila, inaasahan natin na posibleng maglaro mula 25 hanggang 38 degrees Celsius yung range ng temperature. Minimum hanggang maximum temperature sa buwan ng Abril at Mayo po yan. Sa ilang bahagi naman Luzon, sa mountainous regions, of course, mas mababa yung minimum. Posibleng mula 12 degrees ang minimum hanggang 30 degrees yung maximum. Habang sa nakararaming bahagi ng Visayas at Mindanao naman, posibleng mula 24 hanggang 38 degrees Celsius yung maging range ng temperature ngayong buwan ng Abril at ng Mayo. Ano po yung pakiramdam ng mga ganyang klase ng temperatura? For example, yung minention yung 37.8 kahapon. Pagdating sa pakiramdam, ano pong ilang degrees Celsius yan? Well, unang-una, pag ganitong mga panahon kasi bukod sa mataas ang temperatura, mataas din ang moisture content ng ating hangin, So, yung posibleng heat index ng 37.8 ay posibleng umabot na around 40, 41 hanggang 42 yung actual na mararamdaman natin. Pag ganoon talagang hindi tayo komportable, bukod sa mainit, maalinsangan, pag mga itong range ng temperature, dapat talaga kung wala tayong importanteng gagawin sa labas ng bahay ay manatili lamang po. Lalo-lalo sa kasagsagan nga po ng init ng araw, that is in between 12 to 3 in the afternoon. Otherwise, kung talagang hindi may iwasang may outdoor activity, ay ugaling sumilong from time to time, uminom ng tubig to keep themselves hydrated, and as much as possible, wear light-colored and say thin clothes para mas komportable po tayo. Yung pong mga 40s na yan, dati hindi ko naman naririnig yung mga pakiramdam or heat index na 40 and above, Parang ngayon lang po yan in the last couple of years. So, meron din po ako naririnig, baka umabot po tong heat index na nasa 50s. Wow. So, ito po ba ay maaaring maramdaman ngayong summer season, sir? We're not ruling out the possibility, Ninya, kasi nga, kapag panahon talaga ng tag-init dito sa ating bansa, yung buwan ng Marso, Abril, Mayo, diyan tayo nakapagtatala ng mga pinakamataas na antas ng temperatura. So pag mataas yung maximum temperature natin, malaki rin ang tsansa
na mataas yung magiging computed heat index value natin. Kaya nga mayroon tayong pinapalabas na heat index forecast at bukod sa daily weather natin, pinapayo natin mga kababayan natin na i-monitor din to para maplano po nila na maayos ang kanilang mga day-to-day activities base sa inaasahang panahon at sa inaasahan nga na temperature range. Kasi for example, may mga sector tayo na sensitive sa mainit na temperatura, no? Yung mga senior citizens, yung mga may health issues na kailangan ay nasa loob ng bahay, nasa climate-controlled rooms, lalo na pag kasagsagan ng init ng araw. So, ito po mga forecast product ng Pag-asa such as the daily weather forecast at yung heat index forecast, malaking bagay po ito ngayong panahon ng tag-init dito sa ating bansa. Okay, so ilang buwan po magtatagal ang summer season sa bansa? Posible po bang mapaikli ito dahil sa La Nina na darating? May epekto po ba ito? Nina sa ngayon nakikita nga natin na posibleng although pahina na yung El Nino at may possible La Nina condition by the second half of this year, may nakikita tayong dalawang posibilidad. Either ma-delay ng bahagya, yung tag-ulan, or we're not ruling out the possibility na mas maging maaga. Pero sa ngayon, mas malaking chance na ma-delay ng bahagya, no? Sapagkat itong weakening El Nino na nakikita natin, hindi naman agad-agad na mawawala po ang epekto nito once totally naging neutral na yung climate condition. No? So parang may lag effect tayong tinatawag. Once na matapos tong El Nino, not is biglang tag-ulan agad or something like that. No? May konting lag effect. That is why sa ngayon mas malaki ang chance na bahagyang ma-delay yung panahon ng tag-ulan kumpara sa chance na magiging mas maaga po. Sir Chris, meron po tayong katanungan mula kay Mark Zalazar ng GMA News. Kailan magpipeak ang heat index sa Metro Manila at iba pang mainit na lugar? Well, gaya nga po na nabanggit natin, no, yung buwan ng March, April, and May, kasagsagan ng kainitan dito sa ating bansa. And climatologically speaking, is either the month of April or May talaga yung pinakamataas na antas ng temperatura. So, posibleng sa buwan ng Abril at Mayo po, yung pinakamataas din na computed heat index value ay makuha natin hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi maging sa mga ilang bahagi pa po ng ating bansa. So talagang brace yourselves, no guys? Ito na ba ang pinakamainit sa kasaysayan ng ating bansa? Well, hindi pa naman po, no? At bagamat matataas na yung mga naobserba natin na daily temperature, such as yung kahapon nga, 37.8 or kung di ako nagkakamali, nabanggit natin kanina, no? So far, yung pinakamainit natin na umabot ng halos 40 plus sa Tugigaraw, that was a decades ago, ay hindi pa rin po nabibit. However, regardless of kung ito na ba yung magiging pinakamainit, magiging historically the highest or not, yun nga yung abiso natin, no? Basta panahon talaga ng tag-init sa ating bansa, asahan po natin na posibleng magkaroon pa rin ng hazardous effect yung sobrang init sa ating ng panahon sa ating katawan. Kaya iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan. Okay, at bilang panghuli na lang po, baka meron pa kayong gustong sabihin or paalala sa ating mga kababayan para maiwasan ang heat stroke. Sa mga kababayan po natin, no, dahil pumasok na nga po tayo sa panahon ng tag-init, normal po na talagang matataas ang mga daily temperature sa buwan ng March, April, and May. As much as possible, kung wala po tayong importanteng outdoor activity sa pagitan po ng alas 12 ng tanghali hanggang alas 4 ng hapon, ay iwasan po natin nasa labas ng bahay. Manatili sa loob ng mga climate-controlled rooms, lalong-lalo po yung mga seniors natin at saka yung mga may health issues. Otherwise, kung hindi naman po natin maiwasan talaga nasa labas ng bahay due to the nature of our work, such as mga kasama natin sa construction industry, pinapayaw po natin na from time to time sumilong, magpahinga, uminom ng maraming tubig to keep themselves hydrated, at as much as possible, no, wear light-colored and thin clothings para po komportable ating pakiramdam. And lastly, manatili rin po nakatutok sa mga forecast product ng Pag-asa, gaya nga po ng daily weather forecast at heat index forecast para mas maplano po natin ang maayos sa ating mga summer activities ayon sa inasa nating lagay ng panahon. Sir Chris, maraming salamat po sa inyong oras. Sir Chris Perez, Assistant Weather Services Chief at Spokesperson for Weather ng DOST Pag-asa.